lock na agad dito ng Falcons itong Selena and the Nolan. Ngayon, Barats ay maaari nang kunin dito ng Yangon Galacticos. At kukuha na ba sila ng marksman dito? May mga Brody na available kung gusto nyo ng early. Oo. So, delikado. So, tingin ko, common na sila nung Zushin nila na paborito nilang kunin, YG. Oo. At na bumabalik na rin ngayon sa metagame. And then maybe an XP laner, the Barats. Yan ang feeling ko. Zushin plus Barats. Instead, it's Zushin Arlot. I would not expect this sa metagame na meron tayo ngayon. But they chose this. Interestingly, etong Arlot ay kadalasan pinapares kapag meron ka ng other sources of stun. Pero ngayon wala pa eh. So to, na-calculate nila yung damage output at buhay siya sa Nolan, buhay siya sa Selena at pwede niyang makombohan itong mga to. So I understand the idea here para sa side ng Yangon Galacticos. Siguro magiging downside nito, medyo mabibitinan sila dun sa mga frontline, no? Kasi mapupunta lang dun sa Rome yung yun na yun. That opens up the Barats. Ayun. So the thing with the Barats is maganda siyang combo with Selena at ginagamit din siya kadalasan laban sa Selena. There was a time bandang season 6 to at maraming mga seasons before afterwards wherein ginagamit mo yung resilience or yung anti-crowd control ng isang big guy ng passive. So para medyo tumangkin ng mga stun. So parang hindi siya mapapatay basta-basta ng isang Selena. So ngayon, Barats and Selena ang makukuha ng Falcons. Very, very, very good first 3 picks mula sa Falcons. Okay, second phase ng bans. Pwede nang puruhan yung gold lane. Kung gusto nilang ipitin dito si Sanji. Oy, hindi Rome! Wow, interesting ban mula dito sa Team Falcons. Talagang ina-acknowledge ni Coach Moody pare yung pagiging unorthodox ng Yangon Galacticos. Kasi may mga ganito sila, naalala ko Asian Games, nilabas ni Blink to eh. Yeah. Okay. And this means ang mga next is another, kung isa pang mga Rome choice, Kaja maybe actually, mga na ganun kagulat. Pero at siguro magtatanggal ng mga tanky heroes itong Falcons like Glue or Minotaur. Hylos, ganun. Oo. So Minotaur or Glue. Kasi ito yung hinahanap ngayon ng Yangon Galacticos. Since naka-Arlot sila, kailangan mayroong popronta muna. So it is indeed the Glue. Pwedeng sila yung magban ng Minotaur. Para, kasi yun din ang hinahanap to ng ng side ng Falcons. Kasi meron, ang lambot nung Nolan tsaka nitong Selena. So, mas maganda mag-tanky frontlines dito si Ogwen. Which leaves Hylos na open pa rin. So, pwede siyang kunin ng Team Falcons. Ito na nga ata, no? Ang magiging problema mo lang dito is the Zushin eh. Parang hirap maglaro kapag naka-Hylos ka, bubuhat-buhatin ka. Pero dahil nga makunat itong hero na to and napakataas din ng sustain power, baka nga ito talaga ang iharap ng Falcons dito. Kasi kailangan pa nila additional na may stun eh. Yeah. 'Di ba? Kasi parang 10 bits pa 'to eh. Kailangan ng ililinya dun sa Selena eh. Ayan na. Hylos. YG likes playing the Claude, pero feeling ko Moskov yung mas bagay dito. They pick up the Claude. Ito yung nila to, ginagawa talaga nila to. Hirara plus the Claude. And then meron silang Zushin. And now they're looking for a roamer na pangharap din na hindi gato. So baka magbadang na lang sila. I think there's no other roam na matitira dyan. At least marami nang stun yung badang. Di ko alam kung ginagawa na nila yung Akai na roam, which might actually work in this composition para sa YG. Pero otherwise, badang talaga yung bet. Yung only, actually wala na. Only na lang siya eh. Hindi na nga prediction yun na Burrito. Parang no choice na yata sila dito sa badang. Pero otherwise, kung gusto nilang landiin ng konti, Akai. So yeah, it is indeed the badang. So, what is the Claude answer? Moskov, kadalasan, pero dahil may Nolan sila dito, baka mag-fighter sila like Pakito or a strong lane like Clint. And, of course, yung Brody na option din naman. Nako, aabangan natin yan. Alam mo, sa totoo lang, Wolf, kapag ang mga draft, gusto ko na lang talaga makinig sa iyo. Majority ng mga heroes dito, pare, hulaan mo pati ban. So, minsan nga gusto kong pumasok sa utak mo, Wolf. Alam mo, para mas maganda, pumasok tayo sa utak ni Midnight parehas. Ayan. Yun talagang gusto kong malaman. Yun talagang crazy. Oh, Harif, we forgot about this.
So, alam mo, ang maganda dito, Burrito, Purify hero ka, tapos ang pinaka-hard CC lang is the Final Slash. Yung mga stunts dito ng YG, may ikli lang eh. So, tricky yung Purify doon. Kasi isa lang, obviously, hindi mo lahat mapipurify. Pero, ang isang Harith is, meron siya nung yung passive na parang yung crowd control hindi ganun ka-epektibo sa kanya. So, ang ganda nga naman talaga ng pick na to na Harith sa dulo. Interesting yung naging Claude choice dito coming out 5G. I'm not sure if it will be effective. So, ang boto ng Horado dito parang Falcons ang makakalamang sa first draft natin. Nako, abangan natin yan sa pagsisimula nitong unang laban para sa ating semifinals. Kung sino ang magwawagi dito, of course, tutungtong sa ating grand finals at unang kupunan na mag-aabang doon. Let's see kung ano mga mangyayari dito sa pagsisimula ng Game 1. Siyempre, ang aabangan dyan, paano nila pipigilan tong Nolan. At seems like the Badang, ang hirap pigilan to kasi may season hunter na Selena na tumutulong. Nakita mo na kung gaano kabilis. Hirara, tumatrabaho pa dun sa may lizard niya. Samantala naka-purple buff na dito isang Nolan. And I think teams should now respect itong Selena ni Haji. Ito yung nagpapanalo sa kanila. So, if Falcons wins this ng sobrang one-sided, Burrito, feeling ko yung YG mapapabanan ng Selena sa second game. Kailangan talaga nilang i-consider yan. Naalala ko, binantayan din talaga itong Selena na to at binan multiple times no, ng kanilang nakaharap na team Vitality. Pero dito sa may ibabang bahagi, may konting sagutan itong si Ying at si Flap. And ito na may maganda kay Ogwen, no? Sobrang aktibo niya. Ang mini-make sure lang niya na alam niya kung saan ang pattern ng galaw dito ni Han para nga naman malaya din si Kyle na makapag-farm. Yeah. Siyempre yung Arlot versus Barats, papabor talaga ako sa Barats dito dahil sa kunat. Okay, huli ata. Pero mapapa-flicker din kagad itong si Blink habang si Kyle ay nag-try ng bumurst. Pero makakaiwas din naman ng mga miyembro ng Yangon Galacticos. Mahaba-haba pa, 15 seconds para sa unang pagong at sapat na oras ito para makapag-set up ang magkabilang kupunan. Yeah. And Han is quarter of level. Naku po, napoke siya na matindi. Laking bagay niyan, mapapauwi. Wala rin siyang la-lives nila kasi patay din yung mga creeps eh. So, this is such a free turtle para sa side ng Falcons. Yeah, kuha kagad, no? And ito naman yung talaga na perfect na ng Falcons ngayon. May nguya din na gagawin dito si Flap. Makakahiwas din si with a flicker. Pero ito yung threat talaga na pinapamalas na kagad ng Falcons yung kanilang pagsasama-sama and yung Selena Hylos. Sobrang nakakatakot nito. Yeah. The Hylos, sobrang reliable sa mga gantong mga senaryo na meron kang parang skill shot na matindi. Stun ng Hylos at syempre yung pana nakasunod. Tapos syempre meron pang utility na nakuha out of the Revitalize. Then again, Yangon Galacticos, gusto ko yung decision nila dito na kumalma lang. Alam mo, hindi sila nagmamadali na bumawi or lumamang dito sa Falcons. Check lang sila dito ng mga opportunity. Pag napapok sila out agad, parang ang bilis silang mag-decision kung kayang ilaban o hindi. Nako, speaking of paglaban nakuha pa ni Kyle yung purple buff na yon. Tumama yung Missile Arrow. Pero ilalaban ba na dito kay Ogwen? Nakulong. Pero andito yung responde. Haji and Kyle ay minamatyagan lamang si Daddy Ogwen. Wala namang mamamatay. Pero sa taas sa bahagi naman, si Sanji with triple I ang kanilang pupuntahan. Ligtas pa rin naman. Wala pang casualty sa magkabilang kupunan, ha? Tamang relax lang yung YG kasi. No, napapansin ko dito, lamang yung Falcons, hindi nga lang lumalaki kasi mas pinaprioritize ng YG na i-farm yung jungle nila. Pansinin nyo dito si Han, hindi siya talaga nag-overextend. However, ang laking bagay na nawalan siya ng purple buff sa paparating na cycle na to. Kasi 2 minutes yan, tapos coincide siya sa next na objective, which is the turtle. So, sobrang laking bagay na parang napigilan nila tong Hirara on that second cycle ng purple buff. Ang pinakamalaking pwedeng isugal na lang dito ng Yangon ay wag nang ilaban itong pagong kung gusto nila.
Pero sabi ng Falcons, sige na, simulan na kagad natin ito. Nakamatyaga apat na miyembro mula si Yangon. Bibit-bitin na doon yung final slash. At si Blink ang nagwagi doon sa pagong. Namatay din si Kyle. First blood na punta sa Yangon. Hindi pa tapos sila dito kasi bibit-bitin si Haji. Siya yung mamamatay. Flap with a kill. Kaya sa gilid na bahagi naman si Han. Ang baba rin ng HP pero nandun siya para responde at siya yung nakadalawa. Tatlo pa para kay Kaizi. Ubus ang Falcons. Grabe, what a team fight mula sa Yangon Galacticos. Nakita natin sobrang tindi nung pag-counter nila sa Falcons. And not only did they get the turtle extra shields from that, tamang timing ng paglubog ni Han, sabay hindi napansin si Kaize na naging problema na para sa Falcons. Zushin, ang Yangon Galacticos, katulad ng Onyx Indonesia, they're one of the few teams na pinaprioritize pa to. Pero tignan mo kasi, nasulit yung skill shots ni Hirara. Kasi magkakadikit yung mga members ng Falcons. Tapos yung paglubog niya, dun yung talon sana ng Falcons. At talagang malilibang ka sa pinapakita dito ni ng Yangon Galactic, especially ni Kaize. Zushin gameplay, hindi na masyadong pinaprioritize ng mga teams ngayon. Pero pag nahawakan ng mga specialista, nakikita mo gano'ng katindi yung Zushin. Yeah, ito yung sinasabi natin kanina. Medyo mahirap talaga no para dito sa mga kumbaga brusko ng Falcons no na umiwas talaga diyan sa sa Lantern Flare na yan. Pero ang gandang bawi at tinan mo naman 2,000 kagad ang nakuha ng Yangon Galacticos dahil doon sa 4 na hero na nakuha nila sa ibaba. Yung Abyssal Arrow ay walang kukonektahan. Si Flap ang kanyang pupuntahan. Tingnan natin, may final assist pa rin naman available din si Ying. Pinagsasapak na rin with a fist break and fist crack. At si Ogun ay naging casualty din. 5 kills para sa Yangon Galacticos at maaari pa nga nilang box outin ito at kunin yung itaas eh. It's gonna be the push sa may baba. Kyle takes it easily. Pero dito naman si Sanji dun sa may top lane. Langking kalamangan ng Yangon Galacticos dahil sa kanilang mga malupitang patience at no overextensions minsan. Pag nakakalamang yung kalaban katulad nung nangyari dun sa Falcons, sa second purple buff, ang pwede mo na gawin ay maging patient at maghintay ng timing mo. At yun ang ginawa ng Yangon dahil dyan sila na nakakalamang sa laban na to. Oo, hindi rin ma-maximize yung Abyssal Arrow dahil nga 2 ang Purify ng Yangon Galacticos dito. Tapos dun sa mga pinaka-target pa ng isang Selena, yung mga malalambot na hero like itong si Sanji and si Kaize. Sa totoo lang, yung Selena and Zushi na tapatan sa gitna, nakakairita na nga yan kapag ka ikaw yung Selena. Dahil ang hirap patayin, may Crimson Beacon, may Purify, so hindi mo talaga ma-maximize yung mga traps at yung mga garote play na gagawin mo. And ang Falcons ngayon, nagkakapit-bisig na dun sa gitna. Anong pwedeng magawa sa ngayon? We are in a very dire spot, Falcons, kasi pinili nila yung Nolan. So the thing with Nolan is pag hindi ka tuloy-tuloy nag-snowball, medyo na kinakapos ka talaga. Ang pwede mong gawin daw mag-split push. So at least for sa isang Nolan, meron ka paling burst potential pero mas malakas pa rin yung split push potential mo. And then the Harith, of course, mula kay Super Marco na hindi pa rin natin nakikita na-activate mula sa Falcons. Yan din naman yung masasabi nating alas pagdating ng First Lord. I feel like Falcons, kahit 2.7k ay yung Yangon, sila naman yung pwede mag-decide na lumaban actually. As long as tama yung lanes. Lanes first, tapos laban sa Lord, kakayanin ng Falcons. Mapumalag. Yeah, hindi pwede mapabayaan talaga tong lane na to. Again, kaya nga umakit sa taas si Kyle para tulungan din yung kanyang wave na umahon or doon sa itaas na umahon. Mahaba pa ito, 23 seconds para doon sa Lord. At si Kyle ay busy pa rin kumuha ng farm. Hindi ito ina-expect natin kapag may Nolan eh. Dapat pag mga Nolan, early kills kagad. Pero may Flicker din! And that combo mula dito sa badang ni Blink. Kumanik na Abyssal Arrow pero makakabuga. Nga ba itong si Flap na untog sa may pader. Napag-examine for si Super Makmak. Dahil si Blink ay mamamatay. Buhay pa rin man si Haji doon sa kabilang panig. Habang si Flap, bababa sa 30% kanyang buhay. Nagamit yung beacon ni Kaize. Hindi aabot ni Haji. And napindot na rin yung Purify by the way. So, 2 lang ang mamamatay at si Ying ay naghahanap pa rin. Tatama yung final slash. Si Sanjay sumama na rin. Si Fluffy kailangan na tumakbo at si Super Makmak na iniiwasan lamang yung threat mula dito kay Ying. Pero si Haji na-flicker na dahil katabi niya pala niya si Han. At pagkakataon ng Yangon na umiwas muna at kumuha ng farm at kalmahan lang muna to. Ang napakagandang talon mula dito kay Blink.
sa badang. Grabe. Sabi natin, the only choice, pero he's making it work. What a flicker play. Na nakakuha ng dalawa. No reaction Bang! whatsoever mula dito sa Falcons kasi wala silang magagawa. Nandun na yung chain stun eh. The Revitalize was not popped nung unang flurry. Tapos, syempre, meron ka ng final slash. Although, eventually, makikita natin na maganda tong pagkakalatag ni Super Marco. Hindi pa rin niya napatay doon si Han. Nakapiglas pa rin. And then, Kaize also gets out. Lord being taken by YG. Tatry lumaban ng Falcons. Oo, andyan na fist break, fist crack. At natunaw din kagad ng mabilisan nitong si Blink. At least may bawi dito ang Falcons at pagkakataon patang bumasag ng medal. Si Haji, tamang bato lamang ng kanya mga abyssal arrow. Hindi pa ngayon kumukonekta. Simula kanina wala pang kumukonekta ng maganda. Galing dito kay Haji. Dahil siguro sa sobrang likot din ng YG, hindi mo rin basta-basta pwedeng lapitan to. Lalo't pag wala kang ideya na may purify. Ano siya parang tumatama yung mga pana niya pero not on the most ideal targets. Yup. So kailangan pa mag-init dito ni Boss Haji pero hindi naman yun talaga yung bentahe kung ba't ka nag-Selena dito. Of course, nandun pa rin siya sa damage output niya pagdating ng mga team fights. At syempre yung pag-leash sana. Pero tapos na yun eh. Nandito na tayo sa point na dumedepensa ng Falcon. So, kailangan na talaga makahanap ng opening si Haji. Naku po! Naku, sira pa nahanapan ng opening dito. Fist break and fist crack. Iiwas muna si Han. Pero may ipit ata. Ogwen dito. Okay, lumubog na naman si Han. Mabibit-bet itong si Ogwen. Gagamitin niya kanyang revitalize pero na yung fist break. At pinagtulong-tulungan ng 4 mula sa Yangon. 3.8k gold lead mula sa grupo from Myanmar. At unti-unting nilinis yung mga Tori dito. Inner turret sa top lane ay tumumba na rin. At pasasabugin na rin yung aura dun sa itaas. What a conceal play mula sa Yangon Galacticos. At syempre si Blink na naman nandun. Ganda. Kita natin. Ayun, no? Makes you wonder. Siguro sa iba rin nakadrag siguro or anything. Pero totally unexpected mula dito sa side ng Falcons. Na ganun yung mangyari with that conceal coming out from Blink. Flicker in ultimate. Ang tatlo yung nahuli tapos puro mga malalambot pa. Super Marco had to pop the Purify para lang makawala pero sobrang taas na nung damage na nakuha niya bago pa siya nakakilos. Okay, dito nas welcome Flap. Isasakripisyo ata ang kanyang sarili. Kumonekta Abyssal Arrow pero walang magiging follow-up mula sa Falcons. Takbo na Daddy Ogwen kasi hinahabol ng 5. Itong si Ogwen, pinipilit lamang niya na iwasan. Magpapakamatay na ba siya dito sa Torre? Parang yun nga ang gagawin. Magbabay time lang ata at sakripisyo na muna para sa Falcons. Itong si Ogwen. At habang nangyayari yung mga bagay na yun, nagtry tumulak dun sa top lane yung mga natitirang member from Falcons. Pahirap ng pahirap to, Wolf Wow, well, 36 seconds before the next Lord. I guess this team fight. Ogwen na nag-try na lang mag-attract ng attention. I think this is for the preps dun sa mga lanes natin. But seems like YG, madali lang din nilang masasagot. Tingnan mo naman itong pwesto ulit mula kay Blink. Ganda. Kita nila. Si Kyle. Ang galing nakita nila wala nang ibang mga pagpa-farman So talaga doon mag-stay. And now, we're gonna be going for the Lord. Lamang na lamang ang YG sa lanes. Dahil dun sa movement nila Blink dun sa may baba, hindi makaangat yung Falcons dun sa may bottom lane. So makikita mo ngayon, slow push sa bottom na sobrang lalamang yung YG. Opposite lane on their side. Napakahirap na Lord dance ito para sa Falcons. Lalo si Super Makmak ay tinitingnan-tingnan din ni Kaize. Any moment pwedeng sumubsob to. Si Sanji as well ay kiniklear na rin yung wave doon sa middle para nga pumabor sa kanila. Yung taas naman ay nabasag pero Glorious Path ay gagamitin. Nakaltukan itong si Kaize. Makakatapak ng trap. Pero yung Lord bababa sa 8k yung buhay. Asaan na si Kyle? Hindi na siya aabot. Doon yung final shots. Parang sila bata ang aabutan dito. Han with a kill. Ngayon magiging next na ata si Flap. Umatras na si Haji. May ipit ata si Makmak. Nagamit rin yung Blazing Duet na pagtutulong-tulungan si Super Marco dito ng 5. Meandro bro from YG. At si Haji na lang ang natitira. Wow! YG, hindi nila kailangang gumawa ng kakaiba. Matatapos na nila to. And I say that because una sa lahat, Burrito, sobrang ganda ng lane setup nila. Pangalawa, yung Falcons mismo yung pumunta sa box nung YG. Yung final slash, hindi na kinailangan dashan or flickeran. Sinimplihan na lang kasi si Kyle sumubsub na rin along with 2 other members of Falcons.
making it an easy execution mula dun sa Yangon Galacticos, and that was a maniac. Nako po, yung sinasabi nating Falcons na nakon, parang biglang wala pa sa hulog sa ngayon. Oo, malamig pa. At nakita natin ito yung sinasabi mo kanina, Wolves, no, during the draft na parang ipit na sila, ipit na ang YG, isa na lang ang option nila, which is the Badang. Pero napaganda pa eh. Ito ata talaga yung plano ng YG. Baka Ayan, nga, no? no? I love you pa nga eh. Ayan, no, tinan mo naman. Grabe. Yung mga flicker freeze, break and freeze crack na sumasakto pa dun sa mga tamang tao. Arlot Badang. Stun overload. At this one, na conceal play. Ito Bang! yata yung talagang momentum shift eh. Dalawang malambot yung nakuha, tapos Force Fury agad, kaso nahabol pa rin. And this one, tingnan mo, pupunta si Kyle. Na final Ganda. stage, wala talaga min. Although nag-flicker pala si Ying, pero ganun eh, parang andali para sa side ng Yangon Galacticos na ipanalo to.